Naisip ni Fang Ping na hindi ba raw maayos naman ang naramdaman niya noong huling pinataas niya ang kanyang vitality, pero bakit nga raw sa pagkakataong ito ay napakasakit na nito? Napaisip ang ating bida kung nagdudulot ba raw ng side effects ang biglaang pagpapaangat ng vitality ng isang tao. Nagdagdag nga lang daw ulit siya ng kaunti pero pakiramdam niya ay mas lumakas ang adrenaline ng kanyang katawan. May biglang naalala ang ating bida. Muntik na nga raw niyang makalimutan na kailangan pa ulit nilang sunduin si Wang Jingyang para ihatid ito sa kanilang paaralan. Nagmadali si Fang Ping ng pagtakbo sa pangamba na baka hindi siya umabot. Dahil doon ay hindi niya sinasadyang nabangga ang balikat ng kanyang nakasalubong. Agad na humingi ng tawad ang ating bida sa lalaki na kanyang nabangga. Sumagot naman ang lalaki ng ayos lang naman daw siya. Agad na itinago ng lalaking ito ang bagay na nahulog sa loob ng kanyang damit. Napaisip si Fang Ping kung ito ba raw ang bagong uupa sa itaas ng inuupahan nilang bahay, mukhang weird nga raw ang lalaking ito. Nag-alala ang naka-face mask na lalaki kung napansin ba raw ng ating bida ang pinulot niyang bagay. Humingi ng pasensya si Wang Jingyang kung pinaghintay niya raw ang mga ito. Tinawag ni Zonnan ang kanilang senior para sabihin na doon na nga raw ito umupo. Sinabi ni Yang Jian na nakakahanga nga raw ang kanilang school dahil naimbitahan ng mga ito si Wang Jingyang na magbigay ng panayam bago pa man magsimula ang martial arts exam. Nagtanong ang ating bida kung ano ba raw ang espesyal kay Wang Jingyang, mukhang isa lang naman daw itong alumni na magsasalita sa harap ng dati nitong paaralan. Sumagot si Yang Jian nang wala nga raw talagang espesyal kung isang ordinaryong alumni lang ang magsasalita, pero kakaiba nga raw si Wang Jingyang dahil isa itong martial artist. Pinaliwanag ni Yang Jian na sa laki nga raw ng kanilang lungsod ay kakaunti pa lamang ang nagtatagumpay na maging isang martial artist. Ang nakakamangha nga raw kay Wang Jingyang ay nagawa na agad nitong maging martial artist kahit na isa pa lang itong freshman ng isang universidad. Pagkalapit ni Wang Jingyang ay hinawakan nito ang balikat ng ating bida. Sinabi ni Jingyang na naiintindihan daw niya na gagawin ni Fang Ping ang lahat para lang makapasa ito sa martial arts exam, pero wag daw nitong pababayaan ang katawan nito dahil ito nga raw ang kanilang pundasyon. Hindi niya raw masabi kung anong pills o gamot ang ininom ng ating bida para mapataas nito agad ang kanyang vitality, pero hindi nga raw maaaring basta na lang ito kumain ng mga pampalakas na gamot dahil kapag nagkataon ay malalagay ito sa isang malaking problema. Kapag umasa lang daw si Fang Ping sa mga gamot at hindi nito sinanay ang katawan nito, pagdating nga raw ng araw ay madidismaya lang ito sa maaari nitong kalabasan. Agad na nagpasalamat ang ating bida sa mga payo na ibinigay sa kanya ni Wang Jingyang. Naisip niya na ganoon daw pala ang isang martial artist, napansin nga raw agad nito na nadagdagan ang vitality ng kanyang katawan. Kahit madilim na ay nasa labas pa rin si Fang Ping ng inuupahan nilang bahay. Sa isang maliit na lote ay nag-uumpisa na siyang mag-warm up. Noong makapag-warm up na siya ay doon na siya nagsimulang mag-ehersisyo. Ginagawa niya ito para mas lalong lumakas ang kanyang pangangatawan. Napansin ni Fang Ping na hindi na siya madaling mapagod kumpara noon, mukhang ito nga raw ang epekto ng pag-angat ng kanyang vitality value. Dapat nga raw niyang pakinggan ang payo sa kanya ni Wang Jingyang na mas sanayin pa niya ang kanyang katawan. Kinabahan ang ating bida noong maramdaman nito na may nagmamasid sa kanya. Agad siyang lumingon sa kanyang likuran para tingnan kung sino ito. Sa bintana ng isang kwarto ay nakakita siya ng isang lalaki. Naisip ni Fang Ping na ito nga raw ang lalaki na nakasalubong niya nitong umaga. Nagtataka ang ating bida kung bakit siya nito pinapanood, bakit nga raw pakiramdam niya ay tinitingan siya nito na parang gusto siya nitong patayin. Noong magpahinga na si Fang Ping ay naisip na lang nito na marahil ay napapasobra lang daw siya ng pag-iisip. Sa loob ng kanilang bahay ay naabutan niya na nanunood ang kanyang kapatid ng isang balita. Sinabi ng mamamahayag na pinatay raw ng isang rank 2 martial artist ang kasabwat nito nang dahil sa hindi pagkakasundo sa hatian. Huling nakita nga raw ang kriminal na ito sa Sun City White Mountains, kaya pinapayuhan nila ang lahat ng mga residente na mag-ingat ang mga ito at siguraduhing nakasarado ang kani-kanilang pinto at bintana. Tinanong ni Fang Yuna ang kanyang kuya kung maaari ba raw na hindi na muna siya pumasok bukas. Baka nga raw magkaroon pa ng national tragedy kapag napabalita na may nangyaring masama sa isang cute na batang babae na gaya niya. Nagalit si Fang Yuna noong sabihin ni Fang Ping nang hindi raw ito tatargetin ng ibinabalitang kriminal dahil hindi rin naman daw ito maibibenta ng mahal.
Matapos asarin ng kanyang kapatid ay itinuon na muli ng ating bida ang atensyon nito sa pinapanood nilang balita. Ipinakita sa balita ang video ng pananaksak, sinabi rin dito na may tumulong ng araw para mapalinaw ang imahe ng sandata na ginamit ng hinahanap nilang kriminal. May biglang naisip si Fang Ping habang nanunood ito, bakit nga raw parang nakita na niya noon ang kutsilyo na ipinapakita ngayon sa balita. Tahimik na sa labas dahil karamihan sa mga tao ay nasa loob na ng kani-kanilang bahay. Habang natutulog ang ating bida ay bigla itong nanaginip na may taong gustong pumatay sa kanya. Nagmakaawa siya dito na wag siya nitong patayin pero hindi pa rin siya nito pinakinggan. Unti-unti nang papalapit sa kanya ang kutsilyo na gamit ng lalaki, hanggang sa tuluyan na nga siya nitong sinaksak. Pagkagising ni Fang Ping ay may bigla itong napagtanto. Naalala ng araw niya kung saan niya nakita ang kutsilyo na napanood niya sa balita. Nagmula nga raw ito sa naka-face mask na lalaki na nasalubong niya bago siya sumama sa pagsundo kay Wang Jingyang. At ang lalaking ito nga raw ay kasalukuyan ngayong nakatira sa itaas ng inuupahan nilang bahay. Naisip ni Fang Ping na alam niya raw na kakagising pa lang niya mula sa isang bangungot, pero ngayon nga raw ay nakakasigurado na siya na hindi lang ilusyon ng killing intent na naramdaman niya noong mga sandaling nagsasanay siya sa labas. Naisip ng ating bida na isang araw rank 2 martial artist ang hinahanap na kriminal, siguro naman daw ay hindi lang nagkataon na isa ring rank 2 martial artist ang lumipat ngayon sa itaas na palapag ng inuupahan nilang apartment. Nangamba si Fang Ping sa posibilidad na baka nga raw siya ang tinatarget nito. Nag-iisip siya kung pera ba raw ang dahilan. Pero imposible nga raw ito dahil wala namang malaking halaga ng pera ang kanilang pamilya. Napaisip rin siya kung may kaugnayan ba raw ito sa kanyang system, pero imposible rin daw ito dahil sa pag-oobserba niya, ay siya lang talaga ang nakakakita ng kanyang system. Naisip ng ating bida na sobrang nakakatakot nga raw ang napanaginipan niya kanina. Kailangan nga raw na may gawin siya dahil ayaw niyang mangyari rin ito sa totoong buhay. Bago pa nga raw may gawin sa kanilang masama ang nasa itaas na lalaki ay dapat na maunahan na niya ito. Pagsapit ng umaga ay laman pa rin ng balita ang paghahanap sa kriminal na isang peak rank 2 martial artist. Tumutol daw ang marami sa plano na isarado raw muna ang mga daanan sa White Mountains habang hindi pa natatagpuan ang kriminal. Sinabi rin sa balita na hindi raw nila dapat maliitin ang lakas ng mga martial artist. Dapat nga raw na mag-ingat ang lahat dahil ang isang rank 2 martial artist ay kayang tumalo ng mahigit sa 100 sundalo. Naisip ng lalaking kriminal na matagumpay niya nga raw na naloko ang mga otoridad na nagtatago siya ngayon sa loob ng White Mountains, mukhang hindi na nga raw siya mahihirapan sa kanyang pagtakas. Ang lumang distrito nga raw na pinagtataguan niya ngayon ay wala ni kahit isang surveillance camera, hindi nga raw siya basta-basta matutuntun hanggat wala siyang kakaibang ikinikilos. Nagtaka ang kriminal na lalaki kung sino raw itong kumakatok sa pinto ng kanyang inuupahang bahay. Hindi niya ito binuksan pero nagpatuloy pa rin sa pagkatok ang taong nasa labas. Nag-alala ang lalaki na baka raw makakuha pa ng atensyon ng ingay na naidudulot nito, kaya nagpasya na lang siya na buksan ito. Pagkabukas niya ng pinto ay agad siyang bumati at pinakilala na isa raw siyang bagong residente na kakalipat pa lang kahapon. Nakangiti niya ring tinanong kung ano raw ang kailangan nito sa kanya. Nagtaka ang lalaki nang mapagtanto nito na wala palang tao sa labas. Sumilip siya sa itaas at ibaba para tingnan kung nasaan na ang taong kumakatok sa kanyang pinto. Nagulat na lang ang lalaki noong batiin siya ni Fang Ping ng magandang umaga. Nagtataka ang lalaki kung paano nga raw nakapasok doon ang ating bida. Naisip niya na hindi raw siya maaaring magalit dahil sa kasalukuyan siya ngayong nagtatago. Tinanong ng lalaki si Fang Ping kung nagkamali lang ba raw ito ng bahay na napasukan, mukhang naligaw nga lang daw ito. Pinaliwanag ng ating bida ang dahilan kung bakit siya nandoon. Balak niya nga raw ngayong manood ng isang basketball match pero nasira naman daw ang telebisyon ng kanilang bahay. Naroon nga raw siya para makinood sa telebisyon ng lalaki, pero wag nga raw itong mag-alala dahil halos kakalabas pa rin lang niya galing sa pagbili ng almusal. Ngumiti si Fang Ping at sinabi sa lalaki na hayaan daw muna siya nitong manood kapalit ng mga dala niyang pagkain. Nag-focus ang ating bida habang pinapanood ang paglalaban ng dalawang basketball team. Habang ginagawa niya ito ay pinipilit ng lalaki na pigilan ang kanyang sarili. Naisip niya na nadamay pa nga raw siya sa pangungulit ng binatang ito.
Nagtataka rin siya kung bakit ba raw talaga ito nagpunta doon, napapaisip siya sa posibilidad na baka raw espiya ito na ipinadala ng Criminal Investigation Bureau. Nagalit si Fang Ping noong mabitawan ng pinapanood niyang player ang idadakdak nitong bola. Naisip ng lalaki na sa kilos nga raw ng ating bida ay mukhang isa nga lang daw itong pasaway na bata. Napaisip siya kung dapat na ba raw niya itong iligpit, pero nag-alala siya na baka mas lalo lang siyang magkaroon ng problema. Masarap rin naman daw ang dinala nito sa kanyang inumin kaya paalisin na lang niya ito mamaya. Tinanong ng lalaki ang ating bida kung wala ba raw itong pasok, sumagot naman si Fang Ping ng Sabadong araw ngayon. Sinabi rin ng lalaki na marahil nga raw ay nag-aalala na ang mga kapamilya ng ating bida dahil kanina pa itong nawawala. Nagkunwari si Fang Ping na nalulungkot siya habang tinatanong ang lalaki kung bakit parang gusto na raw siya nitong paalisin. Nataranta ang lalaki at sinabi na nag-aalala lang naman daw siya para sa ating bida. Pinagpatuloy pa rin ni Fang Ping ang ginagawa nitong pagdadrama. Gusto niya lang naman daw na mapalapit siya sa bago nilang kapitbahay pero hindi niya raw akalain na makakaabala lang daw pala siya dito. Nakonsensya ang lalaki sa pagdadrama ng ating bida kaya agad itong napahingi ng tawad. Sinabi ni Fang Ping na parang araw mabayaran niya ang abala na nagawa niya sa lalaki, ay hayaan daw siya nito na siya na ang maglinis ng tinitirhan nitong bahay. Sisiguraduhin nga raw niya na maaalis niya ang lahat ng mga ipis at ibang insekto na nagtatago doon. Agad na isinarado ng lalaki ang kurtina na ibinuka ng ating bida. Nagtanong si Fang Ping kung ano raw ang problema. Naisip ng lalaki na nasanay na nga raw siya ng pamumuhay sa dilim kaya naging instinct na niya ang isara agad ang kurtina. Nagdahilan ang lalaki at sumagot sa ating bida na sensitibo raw siya sa liwanag kaya mas gusto niya na nakasara na lang ito. Iminungkahi ni Fang Ping na ang kwarto na nga lang daw ng lalaki ang una niyang lilinisin. Nataranta ang lalaki at agad na sumangga sa harap ng pinto ng kanyang kwarto, nagpasalamat siya sa alok ng ating bida pero siya na nga lang daw ang maglilinis nito. Nagpapanggap na lang ang lalaki na natutuwa ito pero sa totoo lang ay galit na ito. Sinabihan niya ang ating bida ng hapon ng araw ngayon, hindi ba raw oras na para umuwi at maghapunan ito? Tiningnan ni Fang Ping kung ano na ang oras sa orasan, sinabi niya na mukhang dapat na nga raw siyang umuwi. Nagpaalam na siya sa lalaki at sinabi na bibisita na lang daw ulit siya sa mga sunod na araw. Natuwa ang lalaki dahil sa wakas nga raw ay aalis na rin ang ating bida. Habang papalabas si Fang Ping ay bigla itong nadapa. Natumba ito matapos niyang mapatid ang isang kahon. Nabahala ang lalaki matapos nitong makita ang nangyari sa ating bida. Tinanong ni Fang Ping kung bakit ba raw may nakalagay na kahon doon. Natuon agad ang atensyon niya sa mga laman na bagay ng nasagi niyang kahon. Naglakad ang lalaki papalapit sa ating bida. Nabahala si Fang Ping nung mapansin niya ang paglapit nito. Bago pa man siya makatingin sa direksyon ng lalaki ay bigla na lang siya nitong sinipa. Tumilapon siya sa tapat ng pinto nang dahil sa lakas ng pagkakasipa sa kanya. Agad na kinuha ng lalaki ang kutsilyo na nasa loob ng kahon, inalis na rin niya ang tela na ipinangbalot niya dito. Hindi agad nakatakbo si Fang Ping dahil iniinda pa rin ito ang lakas ng pagkakasipa sa kanya. Lumapit sa kanya ang lalaki habang may hawak itong kutsilyo sa isa nitong kamay. Kinabahan ang ating bida habang pinagmamasdan ang mukha ng lalaki. Mukhang anumang oras nga raw ay nakahanda na siya nitong patayin. Nagmakaawa si Fang Ping sa lalaki nang wag daw siya nitong saktan, nangangako nga raw siya na hindi siya magsasalita at wala siyang ibang pagsasabihan. Sinabihan ng lalaki ang ating bida nang tingin nga ba raw nito ay hahayaan pa niya itong mabuhay. Iniangat na ng lalaki ang hawak nitong kutsilyo para saksakin ang ating bida. Nangamba si Fang Ping habang iniisip kung doon na ba raw talaga siya mamamatay. Pero hindi nangyari ang kinakatakutan niya noong bigla na lang natigilan ang kriminal na lalaki. Napaisip ang lalaki kung ano raw ang nangyari, mukhang may ginamit nga raw sa kanya na pampatulog. Naisip niya na marahil nga raw ay inilagay ito ng ating bida sa inumin na ibinigay nito sa kanya. Agad na inalis ni Fang Ping ang kutsilyo na hawak-hawak ng lalaki. Noong matanggalan na niya ito ng sandata ay doon na siya nagmadaling lumayo. Sa paglayo niyang iyon ay may pinulot siyang pamalo. Ginamit niya ito para hampasin ng malakas ang ulo ng kriminal na lalaki. Naisip ni Fang Ping na nagtagal nga raw bago tumalab ang ginamit niyang pampatulog, nag-alala pa nga raw siya na baka peke ang binigay sa kanya ng binilhan niyang tindero.
Mabuti na nga lang daw at nakapagpuslit siya ng pamalo noong mga sandaling pumasok siya sa inuupahang bahay ng lalaki. Nagulat ang ating bida noong bigla na lang gumalaw ang pinalo niyang kriminal. Hindi niya inasahan na magagawa pa rin itong makabangon kahit na nakakonsumo na ito ng pampatulog at napukpok na niya ito sa ulo. Hahampasin na niya sana ulit ang lalaki pero nasuntok siya agad nito bago pa niya ito napalo. Nagsuka ng dugo ang ating bida, nangyari ito dahil isang peak-rank 2 martial artist ang tao na sumuntok sa kanya. Agad na itinulak ni Fang Ping ang kriminal na lalaki sa pangamba na maatake siya ulit nito. Naisip niya na hindi nga raw madali ang makakuha siya ng pagkakataon na makabalik sa nakaraan at muling mabuhay, kaya hindi nga raw siya papayag na basta na lang siyang mamamatay doon. Hinampas niya ng paulit-ulit ang kriminal na lalaki, hindi niya ito tinigilan hanggang sa hindi ito natutumba. Hindi na rin nagtagal at nagbunga na ang pag-atake niya ng paulit-ulit. Natumba ang kriminal na lalaki at napauntog ito ng malakas sa tapat ng pinto. Sa mga sandaling ito ay tuluyan ng nawala ng malay ang kriminal na lalaki. Naisip ni Fang Ping na minaliit niya nga raw masyado ang kanyang kalaban, hindi niya raw inasahan na ganoon pala kalakas ang isang peak-rank 2 martial artist. Kung hindi niya nga raw nilakasan ang pinainom niya ditong pampatulog ay baka napatay na siya nito. Hindi man daw maayos ang nagawa niyang plano, ang mahalaga ay buhay pa rin siya hanggang ngayon. Agad na tinali ng ating bida ang kriminal na lalaki habang wala pa itong malay. Habang binibilang niya ang pera na nasa loob ng bag ng lalaki ay nagtataka siya kung bakit hindi raw nadaragdagan ang kanyang wealth value. Mukhang hindi pa nga raw tinatanggap ng kanyang system na pag-aari na niya ang perang ito. Sa mga sandaling yun ay nagkamalay na ang kriminal na lalaki. Naisip niya na ngayon pa niya nga lang daw ito napagtanto, mukhang ito nga rin daw pala ang martial arts student na nakita niyang nagsasanay kagabi. Marami na nga rin daw ang nakakakilala sa kanya na siya si Huang Bin, lalo na't isa na siyang peak-rank 2 martial artist. Pero hindi niya raw inasahan na maiisahan lang siya ng isang martial arts student, napapaisip siya kung parte nga ba raw ang estudyanteng ito ng Criminal Investigation Bureau. Tinanong ni Huang Bin ang ating bida kung sino ba raw talaga ito. Nagpakilala naman ang ating bida na isang araw siyang batang detective, tungkulin niya raw talaga ang manghuli ng mga kriminal. Nainis si Huang Bin at sinabihan ang ating bida nang wag nga raw siya nitong lukohin. Nagseryoso na si Fang Ping at sinabihan si Huang Bin ng isang araw itong kriminal, pero ang dala nga lang daw nito ay halagang 200,000 yuan at ilang bote ng mga pills. Naisip ni Huang Bin na inihanda niya nga raw ang mga gamit na ito para sa kanyang pag-breakthrough sa pagiging rank 3 martial artist, hindi niya raw inasahan na mapupunta lang ito sa mga kamay ng kaharap niyang binata. Ngumiti si Huang Bin at sinabihan ng ating bida nang pakinggan nga raw siya nito. Bakit nga raw hindi na lang sila gumawa ng isang kasunduan sa pagitan nilang dalawa? Kapag daw pinakawalan siya ni Fang Ping ay ibibigay na niya dito ang lahat ng dala niyang pera maging ang 6 na bote ng pills. May 2 araw na vitality pills doon, ordinaryo nga lang daw ang isang bote at rank 1 naman daw ang isa pang bote. May bote rin daw doon ng rank 2 bone forging pills at rank 2 pills na magagamit sa pagprotekta ng mga internal organs. Kung isusuma total nga raw ang halaga ng mga ito ay aabutin ito ng 5,240,000 yuan. Napaisip si Fang Ping kung wala ba raw halaga sa martial arts world na ito ang pera. Bakit nga raw umabot na agad ng ilang milyon ang ilang bote ng pills? Nagtanong si Huang Bin kung ano raw ang palagay ng ating bida sa kanyang iniaalok. Ang pills nga raw na nagpapataas ng vitality ay magagamit ng ating bida para sa martial arts exam na kukunin ito, at maging sa cultivation na pagdadaanan nito sa hinaharap. Halimbawa na nga lang daw ang rank 1 vitality na nasa kamay ng ating bida, isang araw itong napakahalagang item para sa mga naghahangad na maging isang martial artist. Sa mga pagkakataon nga raw na malalagay ang ating bida sa isang malawakang labanan, higit na mas mapapakinabangan raw nito ang rank 1 vitality pills kumpara sa mga ordinaryo nitong bersyon. Binanggit muli ni Huang Bin na may laman nga raw na bone forging pills at internal organ protection pills ang loob ng kanyang bag. Pinaliwanag niya na ang mga martial artist ay isa lang din namang grupo ng mga ordinaryong tao na pinipilit na lampasan ang limitasyon ng kanilang pisikal na katawan. Kung hindi nga raw nila palalakasin at patitigasin ang kanilang mga buto, at hindi sila gagamit ng pills na pangprotekta sa mga marurupok nilang internal organs.
Kapag lumampas ng araw ang taglay nilang vitality sa limitasyon na kakayanin ng kanilang katawan ay magdudulot ito ng tiyak na kamatayan. Tinanong ni Wang Bin ang ating bida kung nakapag-isip na ba raw ito ng maayos. Kapag kinalagan ng araw siya ni Fang Ping ay makukuha na nito ang lahat ng laman ng kanyang bag. Pero kung magsusumbong nga raw ito sa mga pulis o sa Criminal Investigation Bureau ay wala itong makukuha na kahit na ano doon. Hindi nga rin daw siya maaaring basta na lang patayin ng ating bida, tiyak nga raw nadadaan din ito sa mahabang investigasyon sa sandaling may makatuklas na ng kanyang pagkamatay. Sinabihan ni Wang Bin ang ating bida nang napakabata pa raw nito at mataas rin daw ang taglay nitong vitality, malaki nga raw ang magiging kinabukasan nito pagdating ng araw. Kung hindi nga raw tatanggapin ni Fang Ping ang inaalok niya ay mas lalong malaki ang mawawala dito. Naisip ni Wang Bin na talagang matapang nga raw ang gamot na ipinainom sa kanya ng ating bida, kakailanganin pa nga raw niya ng sapat na oras para makawala siya sa bisa nito. Iniisip ni Fang Ping ang mga sinabi ni Wang Bin, kapag pinatay niya nga raw ito ay matutuklasan at matutuklasan pa rin ito ng mga opisyal ng kanilang lungsod. Pero kung palalayain niya naman daw ito ay malaki ang posibilidad na balikan at traidorin siya nito. Isa nga raw itong peak rank 2 martial artist kaya napakapanganib nito para sa gaya niya na isa palang ordinaryong tao. Mukhang mas mabuti pa nga raw na isumbong na niya lang ito sa mga pulis, pero kapag ginawa niya nga raw yun ay mawawala rin sa kanya ang lahat ng pera at items na hawak niya ngayon. Ang isa nga raw martial artist ay kinakailangan na magkaroon ng vitality na hindi bababa sa 150 cal. Kahit pa nga raw mayroon siyang system, kakailanganin pa rin daw niya ng malaking halaga ng pera para magkaroon siya ng sapat na vitality value ng isang martial artist. Ang 5 million yuan nga raw ay napakalaki na para mapataas niya ang kanyang vitality score. Kung hindi man daw ito tanggapin ng kanyang system ay magagamit pa rin niya ang mga hawak niyang pills para maging isa siyang martial artist. Napapaisip ang ating bida kung ano raw kaya ang pinakamagandang solusyon para mailigpit niya si Wang Bin at makuha niya ang pera at items na pag-aari nito. Hanggang sa naisip niya na humingi ng tulong kay Wang Jinyang. Ang ipinapangamba lang niya ay ang posibilidad na baka patayin siya nito lalo na't napakahalaga sa isang martial artist ang ganoong mga klase ng kayamanan. Naisip ni Wang Bin na sigurado nga raw siya na papatayin siya ng ating bida kapag hindi niya agad ito nailigpit. Nagsalita siya at tinanong ang ating bida kung ano ba raw ang iniisip nito, wag na nga raw nitong palampasin ang pagkakataon na magkaroon ng pera na mahigit sa 5 milyon. Naisip ni Fang Ping na parang may isang mabangis na tigre raw sa kanyang unahan at may isa naman daw gutom na lobo sa kanyang likuran. Ang tanging maipagdadasal na nga lang daw niya ay ang umasa na hindi talaga gutom ang lalapitan niyang lobo. Hinawakan ni Fang Ping ng mahigpit ang pinulot niyang pamalo. Tinanong ni Wang Bin ang ating bida kung ano ba raw ang binabalak nito. Sinabi ni Fang Ping na iniisip nga raw niya kung bubuhayin pa siya ni Wang Bin sa sandaling pakawala na niya ito. Sumagot si Wang Bin nang hinding-hindi niya nga raw ito sasaktan lalo na't isa naman siyang lalaki na may isang salita. Sa mga sandaling yun ay tuluyan na pala niyang naalis ang pagkakabuhol ng kanyang mga kamay. Hindi na siya nagaksaya pa ng oras at agad nang sinugod ang ating bida. Pero hindi na niya naituloy ang kanyang binabalak dahil muli na namang pinukpok ni Fang Ping ang kanyang ulo. Kasalukuyan ngayong nasa loob ng Sun City White Mountain si Wang Jinyang. Naroon ito ngayon para hanapin ang napapabalitang kriminal. Napaisip si Wang Jinyang kung saan daw kaya ang eksaktong lugar na pinagtataguan nito. Napuntahan ng araw niya ang lahat ng maaari nitong pagtaguan pero hanggang ngayon ay hindi pa rin niya ito nakikita. Habang naghahanap siya ay may bigla na lang tumawag sa kanya. Natuwa ang ating bida noong masagot na ni Wang Jinyang ang kanyang tawag, agad niya ring pinakilala na siya raw si Fang Ping. Nagtanong si Wang Jinyang sa ating bida kung bakit daw siya nito tinawagan kahit na halos 10 oras na ng gabi. Tinanong ni Fang Ping si Jinyang kung naroon pa ba raw ito sa Sun City. Noong makasagot ng oo si Jinyang ay doon na sinabi ng ating bida ang dahilan ng kanyang pagtawag. Pinaliwanag niya na nakilala nga raw niya ang nagtatagong kriminal na nababanggit ngayon sa mga balita, sinabi niya rin na aksidente niya nga raw itong nasugatan. Sinabi rin ni Fang Ping na si Wang Jinyang nga lang daw ang nag-iisang martial artist na kilala niya sa Sun City, tinawagan niya nga raw ito para mapuntahan siya nito at nang matingnan nito ang sitwasyon. Habang papunta si Wang Jinyang ay napapaisip ito kung si Wang Bin ba raw ang kriminal na tinutukoy ni Fang Ping.
Pero nahihirapan siyang paniwalaan ang posibilidad na si Huang Bin nga ito. Isang araw itong peak rank 2 martial artist kaya paanong mapapatumba lang ito ng isang martial arts student. Kahit nga raw siya ang mapalaban kay Huang Bin ay kailangan niyang maging maingat habang kinakalaban niya ito. Agad na pinapasok ni Fang Ping si Wang Jinyang noong makita niya na nakatayo lang ito sa labas. Sinabi rin ng ating bida na akala nga raw niya ay hindi na ito darating. Pinaliwanag ni Wang Jinyang na nakapunta lang daw siya doon dahil naroon pa siya sa Sun City, kung nagkataon nga raw na wala na siya sa lungsod ay baka hindi na niya ito natulungan. Nagulat si Wang Jinyang noong makita na nito ang kriminal na nahuli ni Fang Ping. Hindi siya makapaniwala na matatagpuan niya nga doon ang hinahanap niyang si Huang Bin. Sinabi ng ating bida na wag daw mag-alala si Wang Jinyang dahil nawalan lang naman daw ng malay ang nakataling kriminal. Binanggit din ni Fang Ping na siguro naman daw ay may matatanggap siyang reward dahil napadali na niya ang trabaho ng mga pulis. Nagtanong si Wang Jinyang kung ano ba raw ang ibig ipahiwatig ng ating bida. Sumagot si Fang Ping nang hindi na nga raw siya magkukunwari pa sa harapan ni Wang Jinyang. Nakadiskubre nga raw siya ng mga magagandang bagay sa bag ng kriminal na lalaki at ang halaga raw nito ay nalampasan na ang halaga na kanyang pinapangarap. Sinabi ni Fang Ping na sa madalit salita nga raw ay gusto niyang ibulsa ang lahat ng mga nakita niya sa bag ng kriminal na lalaki. Napangiti si Wang Jinyang matapos marinig ang mga sinabi ng ating bida. Tinanong niya si Fang Ping kung alam ba raw nito kung bakit naging wanted si Huang Bin. Pinaliwanag ni Wang Jinyang na hinahanap nga raw ito ng mga otoridad nang dahil sa namantsahan na ang kamay nito ng dugo ng mga martial artist. Nagulat si Wang Jinyang noong sumagot ang ating bida nang alam niya raw ito kaya nga raw siya ang tinawagan nito. Sinabi din ni Fang Ping na si Wang Jinyang na raw ang bahala kung paano nila paghahatian ang mga nakuha nilang pera at pills. Napangiti ulit si Wang Jinyang at pinuri ang ating bida na isang araw itong matalinong tao, malamang nga raw ay magkakaroon siya ng tsansang makatrabaho ito sa hinaharap. Sinabi ni Wang Jinyang na may lilinawin lang daw siya kay Fang Ping para maging maayos ang kanilang usapan. Kukuhanin daw niya ang rank 2 bone forging bills at ang rank 2 pill na pangprotekta ng internal organs. Hindi pa nga raw ito kakailanganin ng ating bida kaya papalitan na lang niya ito ng mga rank 1 itong bersyon at bukod doon ay papadalhan niya rin daw ito ng 1 milyon. Binanggit din ni Wang Jinyang na siya na rin daw muna ang gagamit ng bagay na nakita niya sa loob ng damit ni Huang Bin. Bukod daw sa hindi pa ito magagamit ni Fang Ping ay kakailanganin niya raw ito sa kanyang pag-breakthrough. Pero wag daw mag-alala ang ating bida. Kapag naging matagumpay nga raw ang pag-angat ng kanyang rank ay mas madali na siyang makakakuha ng mga resources. Hanapin na nga lang daw siya ni Fang Ping sa hinaharap kapag may kailangan ito. Nagsalita ulit si Wang Jinyang na kapag pumayag na raw ang ating bida sa kanyang mga sinabi ay hindi na raw nito kakailanganin pang intindihin si Huang Bin, siya na nga raw ang bahala sa kriminal na ito. Ngumiti si Fang Ping at sinabi na ipapaubaya na raw niya kay Wang Jinyang ang lahat. Kukunin na nga lang daw niya kung alin ang hindi nito kailangan. Naisip ng ating bida na nakakapanghinayang nga raw at hindi niya alam na mayroon pa palang item sa loob ng damit ni Huang Bin, pero kahit papaano ay hindi na rin naman daw ito masama. Makatwiran rin naman daw ang lahat ng mga sinabing dahilan ni Wang Jinyang. Naisip rin ni Fang Ping na nadagdagan na nga raw ang kanyang wealth value noong magkaroon na ng kumpirmasyon na sa kanya na talaga ang mga pag-aaring ito. Kailangan na nga lang daw niyang magsanay at hindi na niya puproblemahin ang makapasok sa isang martial arts university. Nagtaka ang ating bida kung bakit daw 2.4 million lang ang dumagdag sa kanyang wealth value gayong nasa 3.5 million na dapat ang halaga ng lahat ng mga ito. Naisip niya na isa lang daw ang paliwanag nito, malamang nga raw ay nakabatay lang ang kanyang system sa real value at hindi sa market value. Matapos niyang matingnan ang kanyang system ay may bigla siyang naalala. Tinanong niya si Wang Jinyang kung ano raw ang gagawin nila sa ibibigay na testimonya ni Huang Bin. Sumagot si Wang Jinyang nang wag na raw mag-alala ang ating bida, hindi na raw niya bibigyan ng tsansa ang kriminal na ito para makapagsalita. Marami na nga raw itong pinatay na inosente kaya hindi na ito dapat pang mabuhay. Bilang kabayaran sa mga kasalanan nito ay palalabasin na lang niya na pumalag ito, kaya wala na siyang ibang nagawa kundi patayin ito.